Ang paglipas ng panahon ay isang natural na proseso na nagdadala ng pagbabago, ngunit madalas nitong naiiwan ng mga bakas ng kahapon sa sulok ng ating alaala. Kung lilingunin natin ang mga nagdaang dekada, ang bawat tipikal na tahanang Pilipino ay pinatatakbo ng mga simpleng kasangkapan na may sariling kwento, tunog at amoy. Ang mga kagamitang ito na noon ay tinuturing na mga pangunahing pangailangan ay dahan-dahang nabaon sa limot dahil sa mabilis na agos ng modernisasyon at teknolohiya. Ang muling pag-alala sa mga bagay na ito ay hindi lamang pagbabalik tanaw sa mga lumang gamit, kundi isang paglalakbay sa panahon kung kailan mas mabagal ang ikot ng mundo, mas payak ang buhay at mas may personal na ugnayan ng tao sa kanyang mga ginagawa. Ang tapayan ay isang malaking banga na gawa sa luwad na naging sentro ng bawat kusina o batalan noon. Kadalasan itong ginagamit bilang imbakan ng malinis na tubig upang mapanatilang likas na lamig nito, na tila ba isang natural na refrigerator sa panahon na wala pang kuryente ang maraming komunidad. Ang tubig na nagmumula rito ay may kakaibang sarap at nakapapawing uhaw na lamig na dulot ng porous, nakatangian ng luwad na nagpapahintulot sa singaw na lumabas. Sa ibang mga tahanan, ang tapayan ay ginagawa ring ligtas na imbakan ng bigas upang hindi ito madaling pasukin ng mga peste o amag. Ang presensya ng tapayan sa isang sulok ay sumisimbolo sa kasipagan ng pamilya na palaging nag-iimbak para sa kinabukasan. Ang marahang tunog ng tabo na tumatama sa gilid nito tuwing may umiigib ay isa sa mga pinakatampok na musika ng lumang sambahayan. Bago pa man naging tanyag ang mga modernong rice cooker at stainless steel na mga kawali, ang palayok ang siyang reyna ng kusinang Pilipino. Gawa rin ito sa pulang luwad. Ang tradisyonal na lalagyang ito ang pinakamainam na gamitin sa pagsasaing ng kanin at pagluluto ng mga putahing tulad ng sinigang, paksiw at kare-kare. Ang banayad at pantay na init na nagmumula sa pagluluto gamit ang palayok sa ibabaw ng nagbabagang uling ay nagbibigay ng isang natatanging lasa at bango sa pagkain na hindi kayang tularan ng mga modernong kalan. Ang amoy ng bahagyang nasunog na kanin o tutong sa ilalim ng palayok ay nagdadala ng alaala ng mga masisiglang tanghalian kasama ang buong pamilya. Bagaman marupok at nangangailangan ng masusing pag-iingat upang hindi mabasag, ang palayok ay nagbibigay ng lasa ng tunay na pagmamahal sa bawat pagkaing inihanda ng ating mga magulang at ninuno. Ang pagpapanatili ng kaayusan noon ay nangangailangan ng matinding pasensya at pisikal na lakas sa pamamagitan ng plancha de uling. Ito ay isang mabigat na kasangkapang gawa sa bakal o tanso na may bakanteng espasyo sa loob kung saan inilalagay ang mga nagbabagang uling upang magsilbing pinagmula ng init. Upang hindi mabilis mapunong muli ng abo ang plancha, maingat na pinapaypayan ng mga uling bago mag-umpisa at paminsan-minsan ay winiwisikan ng tubig ang mga damit gamit ang mga kamay. Ang paggamit nito ay isang sining. Ang maling galaw o labis na pagtagilid ay maaaring maglagay ng abo sa maputing tela o kaya naman ay makasunog ng kasuotan. Ang natatanging amoy ng mainit na uling na humahalo sa tela at ang ritmong pag-ugong nito habang itinutulak sa ibabaw ng hapagkainan ay nagpapaalala sa atin ang sipag at tiyaga ng ating mga ina tuwing araw ng pamamalansya. Ang lumang makina sa pananahi na pinatatakbo sa pamamagitan ng pedal ay isang permanenteng kasangkapan sa sala o silid ng mga tahanan noon. Ang makinang ito na madalas ay gawa sa mabigat na bakal at may strukturang kahoy ay nangangailangan ng koordinasyon ng kamay sa pag-ikot ng gulong at ng mga paa sa ritmikong pagtapak sa pedal upang gumalaw ang karayom. Bukod sa pagiging pangunahing kagamitan sa pagkukumpuni ng mga punit na damit o paggawa ng mga bagong kurtina, ito rin ay nagiging paboritong laruan ng mga bata tuwing walang gumagamit. Madalas gawing libangan ng mga paslit ang pagtapak sa pedal upang marinig ang mabilis na tunog ng makina o kaya naman ay ginagawa itong kunwaring sasakyan. Ang bawat tahi ng makinang ito ay nagdadala ng kwento ng pagtitipid at pagkamalikhain ng pamilyang Pilipino. Noong panahon na wala pang mga maninipis na smart TV, ang sentro ng libangan ng pamilya ay ang dambana at mabigat na CRT TV o ang telebisyong may malaking likod. Ang aparatong ito ay nangangailangan ng ilang segundo o minuto upang mag-warm up bago lumabas ang imahe sa screen at madalas ay nangangailangan pa ng mano-manong pagpihit o pag-ikot sa dial upang makalipat ng channel. Ang panonood noon ay isang communal na aktibidad, nagtitipon-tipon ng buong mag-anak at kung minsan ay pati ang mga kapitbahay upang manood ng mga balita, teleserye o rito idinikit ang mga unang video game console. Hindi rin malilimutan ng mga kabataan noon ang pagpihit nila ng mano-mano sa mga antena sa labas ng bahay habang naghihintay ang kanilang kapatid sa loob na muling maging maayos ang signal. Ang pakikinig ng musika at panonood ng mga pelikula noon ay may kasamang pisikal na ritual sa tulong ng mga VHS, DVD, CD at cassette player. Ang mga aparatong ito ang nagsilbing pintuan ng sining at kulturang popular sa loob ng ating mga tahanan. Napakasarap sa pakiramdam ng tunog ng pagbaba ng mekanismo ng cassette player matapos ipasok ang tape, o ang marahang pagbuka ng tray ng DVD player upang tanggapin ang makintab na plaka.
Ang karanasan sa paggamit ng mga ito ay nangangailangan ng personal na pakikipag-ugnayan, tulong ng pagpindot sa rewind o fast forward na may kasamang kakaibang ugong ng motor sa loob ng makina. Ang mga player na ito ang nagturo sa atin ng tunay na pagpapahalaga sa sining dahil ang bawat kanta o eksena ay pinipili at pinaglalaanan ng oras. Hindi tulad ngayon na isang pindot lamang sa internet ay abot kami na ang lahat. Ang mga CD at DVD disc ang naging pisikal na impakan ng ating mga paboritong alaala, musika at mga pelikula bago sumikat ang cloud storage at online streaming. Ang mga makikintab at bilog na plakang ito ay maingat na iniingatan sa mga album o plastic case dahil ang kaunting gasgas lamang ay maaaring magdulot ng pagkastak o paglaktaw ng kanta at palabas. Isang malaking hamon noon kapag nagkagasgas ang paboritong disc at madalas ay may katutubong solusyon pa ang mga Pilipino tulad ng pagpahid ng toothpaste upang subukang ayusin ito. Ang likurang bahagi ng disc na nagpapakita ng kulay baghari kapag natatamaan ng liwanag ay may dalang mahiwagang pakiramdam para sa marami. Ang pangongolekta ng mga orihinal na album ng mga lokal at dayuhang banda, pati na rin ang pagbili ng mga pelikula ay naging simbolo ng pagkakakilanlan at hilig ng isang kabataan noon. Ang kudkuran ng niyog, isang tradisyonal na kasangkapang gawa sa mahabang kahoy na may bakal na may matatalas na ngipin sa dulo ng mukhang bituin. Ang taong gagamit nito ay kailangang umupo ng pakabayo sa kahoy na katawan habang hawak ang kalahati ng bao ng niyog at mabilis na ikinakayod ito sa matalas na bakal upang lumabas ang pino at maputing kayod. Ang kagamitang ito ay mahalaga sa paghahanda ng mga tradisyonal na kakanin tulad ng biko, palitaw at sapin-sapin pati na rin sa pagkuha ng gata para sa mga ulam. Bagamat nangangailangan ito ng malakas ng bisig at maingat na kilos upang hindi masugatan ng mga daliri, ang kudkuran ay nagbigay daan sa mga pinakamasarap na tradisyon ng ating kulinarya. Ang makinilya o typewriter ang tinuturing na lolo ng ating mga modernong computer keyboard ngayon. Ang bawat pagpindot sa mga matitigas nitong teklado ay nangangailangan ng sapat na diin upang ang bakal na braso na may letra ay tumama sa ribon na may tinta at mag-iwan ng marka sa papel. Ang mekanikal na tunog ng pag-type, ang mabilis na tak-tak-tak na sinusundan pa ng tunog ng maliit na kampana na ting na nagbabadya na tapos na ang linya ay isang natatanging musika ng sipag at profesionalismo sa loob ng bahay o opisina. Napakalaking hamon na mag-type sa makinilya dahil ang bawat pagkakamali nangangailangan ng paggamit ng correction fluid o kaya naman ay pag-ulit mula sa simula ng buong pahina. Ang pagpapanatili ng kintab ng sahig na gawa sa kahoy o semento noon ay nakasalalay sa isang simpleng likas na yaman. Ang bunot ng niyog. Ang bunot ay ang tuyong balat ng bao ng niyog na hinati sa dalawa at ginagamit bilang pangkuskus sa pamamagitan ng pagtapak dito gamit ang isang paa, habang ang kabilang paa naman ay nagpapanatili ng balanse. Ang patuloy na pagpapadulas at pag-indak sa ibabaw ng sahig gamit ang bunot ay isang mabigat ngunit masayang anyo ng gawaing bahay na madalas pang ginagawang laro o ehersisyo ng mga kabataan noon. Kakambal naman ng bunot ay ang floor wax, isang madulas at mabango wax na madalas ay kulay pula at mano-manong ipinapahid sa buong sahig bago ito kuskusin. Ang paglalagay ng floor wax ay nangangailangan ng pagluhod at paggamit ng basahan upang pantay-pantay na maikalat ang wax sa bawat sulok ng silid. Ang natatanging amoy ng floor wax na humahalo sa hangin ay isang pamilyar na amoy na nagbabadya na ang tahanan ay handa na para sa darating na pista, Pasko o simpleng pagbisita ng mga kamag-anak. Pagkatapos patuyuin ang wax, doon napapasok ang paggamit ng bunot upang lumabas ang tunay na ningning ng sahig. Ang araw ng paglalaban noon ay isang buong araw ng sakripisyo at pagpapakita ng lakas gamit ang batsa at palo-palo. Ang malaking batsa na noon ay gawa pa sa aluminyo ay pinupuno ng tubig at sabon kung saan ibinababad ang mga maruruming labahin. Ang palo-palo naman ay isang gawa sa matigas na kahoy na may patag na ibabaw ay ginagamit upang paluin ng mga makapal na telang tulad ng mga pantalon at kumot upang matanggal ang mga kumapit na dumi at putik. Ang mga kagamitang ito ay hindi lamang mga simpleng material na bagay na naglingkod sa ating mga tahanan. Sila ay mga piping saksi sa ating paglaki, sa mga kwentong ibinahagi ng ating mga magulang at sa mga halagang itinanim sa atin tulad ng sipag, tiyaga at pagkakaisa. Sa paglipas ng panahon at sa pagpasok ng makabagong teknolohiya, natural lamang na mapalitan sila ng mga mas mabibilis at mas madaling gamitin. Ngunit ang init at kaluluwa na ibinigay nila sa ating pamumuhay noon ay kailanman hindi mapapantayan ng anumang modernong imbensyon. Kung mayroon pa kayong mga naalalang lumang gamit o mahalagang kasangkapan sa bahay noon na hindi na isama sa ating listahan, maaari nyo itong i-comment sa ibaba upang sabay-sabay nating balikan at pag-usapan ang ating makulay na kahapon.